Now that we understand kung ano yung primitive na data at saka yung mga data types ng primitive, it's time to go down, okay? Ano naman yung tinatawag natin na non-primitive? Ayan. So magna-non-primitive na tayo dito. Hindi ko na to pagsaseparate siguro na video para mas maintindihan natin, walang putol. So paano naman pag sinabi nating non-primitive? Hindi siya simple. Kabaliktaran siya, guys. Wala siya nung tinatawag natin na single value, okay? Not a single value. Taken, guys. Okay? Hindi siya single. So, ganito ang mangyayari niyan. Ang tanong ngayon, kung yung primitive, meron na tayong data types at saka mga example ng mga value nila, ano naman sa non-primitive? So, magbibigay lang ako sa inyo ng dalawa, okay? Ayan, so dalawa lang muna para hindi tayo malito kasi nagsisimula pa lang tayo. Tandaan niyo, ikatlong video pa lang to sa Java lesson natin, okay? So, unahin natin is yung string. Yan ay uri ng data types. Okay, guys? Data types na non-primitive. Tandaan niyo ha, string. Gusto ko tandaan niyo to. Mamaya or sa next video natin, ipapakita ko sa inyo yung example nito sa coding. Yung string na word, yan guys, ay isang data type. Ay code yan. Code yan sa programming. Pag sinabi nating string guys, o yung mga data nito guys, is parang ganito yung mga data niya. Maglalagay ako ng quote and quote para maintindihan nyo maigi. Juan de la Cruz. Kung mapapansin ninyo, yung character, isang letra lang. Primitive siya. Okay? Pero yung string na data types, hindi lang siya isang character. Binubuo na siya ng more than one word. Ha? Hindi lang basta maraming characters, maraming words pa. Diba? Juan de la Cruz. So, hindi na siya single value. Then, it becomes a non-primitive data. Complex na siya. Okay? Hindi na siya basta isang letra lang na letter A, letter B. Diba? Hindi na. Dito, pwedeng sentence na yan, pangalan, address. Complicated na siya. Hindi na siya single value. So, non-primitive na siya. Ang kasama dyan, yung string data types. Okay, guys? So, next video natin, maintindihan niyo to sa coding and I'm so excited. Okay, guys? So, ito yung first example natin. Pag sinabi nating string, ganito na yan, guys. Hindi lang siya basta isang letra. Madami ng letra yan. Okay? Pwedeng one word, pwedeng 3 words, kagaya ng Juan de la Cruz. Pwedeng ikaw nang bahala kung gaano karaming words ang gusto mo. Okay? Basta pag words na yan, hindi na yan primitive. Okay? Kunyari, ganyan. One, non-primitive na yan. Okay? Bakit? Kasi hindi na single value. Bakit yung number? 18, 1, 8. Dalawang number din naman yun. Bakit sa kanya single value? Kasi guys, iba ang status ng integer sa characters. Magkaiba sila. Okay? Yung characters, yung letter A pa lang is a single value na. So, pag pinagsama ko yan, automatic magiging non-primitive yan kasi hindi na siya magiging single value. So, yun ang kaibahan nila. Hindi kagaya ng number, pag pinagsama ko, oo, yung 18 is 1 and 8, but the value is only 1, which is 18. Nakukuha ninyo. So, ngayon, alam na natin yung string. Ano yung ikalawang example? So, ito, magbibigay ako ng isang non-primitive na data, pero hindi pa natin ito pag-aaralan ngayon, okay? Because this is quite hard if you're just starting. Pag nagsisimula ka pa lang. So, ano pa yung ikalawa nating data types, okay? So, ito guys, medyo dito kayo malilito. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable content. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So meron pa tayong tinatawag na array. So lalagyan ko na lang dito ng parenthesis para may separation array. Yung array guys, hindi pa natin ito pag-aaralan ha. May mention ko lang para magkaroon kayo ng idea. Isa to sa mga non-primitive. Kasi ang array, pwede siyang integer, yung data types niya, pwedeng character, and pwede rin na string. Pwede na kayong malito. Akala ko ba pag sinabi nating integer is primitive, okay? Tapos pag character, primitive din. So ito nga, kaya nga kailangan ninyong intindihin kasi pinapaliwanag ko. Pagdating sa array guys, yung array is a non-primitive. Although, pwede siyang integer and character, pero non-primitive. Paano nangyari yun? Di ba sabi mo, primitive yung mga single value. Kasi guys, yun na nga mismo ang dahilan. Pag sinabi nating array, although integer or character or maybe string siya, hindi siya single value. Bigyan ko kayo ng example. Kunyari, meron akong array na integer. O ayan, integer ha. Tapos ang pangalan nitong array na to is score. Hindi nyo muna kailangan intindihin yung code. Tapos, ang magiging laman yan, ang value niya, hindi lang isa. So, maglalagay ako ng curly braces. Hindi nyo muna kailangan intindihin ha. Kasi hindi pa natin pag-aaralan to. Mini-mention ko lang para makuha ninyo na meron pa tayong isang non-primitive, yung array. So, ganito kinocode ang array. Later in this journey, tuturo ko rin sa inyo to. Pero papakita ko lang muna. So, yung score pwedeng 90, merong 80, merong 60, merong 70. Okay? So, although integer siya guys, non-primitive siya, kabilang siya sa non-primitive. Bakit? Kasi yung laman niya is hindi lang isa, hindi siya single value. Nakuha ninyo. So, these are principles.
words na kailangan ninyong tandaan. Okay guys, pag sinabi nating primitive, simple, direct, single value. One of the example, yung mga data types natin, pwedeng integer, 18, 19, 200, 300, okay, that's a whole number. Walang decimal value, single value. That's an integer. Pwedeng double. Pagdating naman natin sa non-primitive, ibig sabihin nun guys, ito ay hindi siya simple or sa madaling sabi, it is not a single value. Though it can also be an integer or it could be a string, okay, string or character, pero hindi siya primitive. Bakit naging hindi primitive? Kasi hindi siya pumasok dun sa rule na meron siyang single value. Kagaya nung array. Okay, sinasabi ko array. Array is a kind of data that is not a single value. Kaya nga sinabi nating array, automatic may laman yan na marami. Bakit integer? Kasi yung laman niya puro number. Ano bang gusto mong ilagay ko sa number? Character, diba? So dahil number yan, integer yan. Nakuha ninyo. Di ko mo integer yan, primitive na siya. Bakit? So integer nga siya, array naman yung kanyang data type. So guys, huwag kayong malilito ha. Yung array, data types yan. Pero non-primitive. Yung integer, data types din yan. Okay guys, kaya mahirap i-explain to kasi pareho silang data type. Pero may pagkakaiba sila. Pag sinabi nating data types, ito yung anong uri ng data. 90. Integer. Naging dalawa. Array na yan. Integer array. Nakukuha ninyo. Ganon. Do pareho silang data types. Paano pag nagdagdag ako, sabihin natin, 18. Dagdagan mo. Maglagay pa ako ng isa pa, 20, 30 po. Humaba na. Integer pa rin ba? Natural. Number pa rin yun Pero, hindi na siya primitive. Dumami na kasi siya, so magiging non-primitive na siya, which is array. So, I guess nakukuha ninyo guys. So, ito talaga medyo complicated but you need to learn the principle. Okay, kaya nga sinusulat pa para magkaroon tayo ng kopyahan. Okay guys, ngayon na naintindihan na natin yung mga data types at saka yung primitive and non-primitive. Gusto ko na talaga i-code to guys para mas makuha ninyong maigi. Pero hindi muna tayo tatalon. Okay, meron muna tayong isa pang kailangan. Isa na lang kailangan natin maintindihan bago tayo mag-go. Meron tayong tinatawag na variables. Okay, yung variables guys, yun ay mga lalagyanan ng isang data. So, yun yung pag-aaralan natin sa next video. I hope you learned something guys. If you do, please don't forget to subscribe and comment nyo sa baba kung ano yung mga topic na gusto ninyong pag-aralan or hindi ko pa nagagawa ng videos guys or tutorials, gagawan natin. So, nililista namin yan. Actually, marami na kaming nagawan. Okay? So, baka meron ka naiisip, bigyan mo lang yun sa baba, kaya din gagawan natin ng video.